Magandang araw po sa lahat, magandang araw, sana nasa mabuti kayong kalagayan, agaan almusal, tanghalian, hapunan at midnight snack. Andito na naman po ako, Nyolo the Third. Maraming salamat po sa walang suporta sa channel na ito. At sana po mag-like kayo kasi kung hindi, mamamatay. Quốc gia, Xi Jinping. Oy, Onairos, 48 PM mo nga ako. Onairos, 48 PM mo nga ako, Onairos. May pag-uusapan tayo tungkol sa prime water. Nyolo, wala pang tubig dito. I-PM mo ako, Onairos, ha, sa Tamski, Nyolo. Magpakilala ka. Mag-like na kayo. Maikli lang ang buhay. Magla-like ka lang. Ano, pag nag-like ka, pampahaba ng buhay. At eto na nga po, balitang Pangulo. Napakaganda po ng balita na to. Sa mga dagupan sa norte, hindi na po kayo kailangan pang lumuwas ng Maynila. Okay? You not any... amen. Hindi na po kayo kailangan lumuwas ng Maynila. Sa mga tiga-norte, meron na po dyan, katulad po ni Apo Lakay. Wala pong nakabura sa record ni Apo Lakay. Nagpatayo po sila ng National Cancer Institute. They are the originator. They are the one who built this. We built this city. We built this city. We built this city of rock and roll. Napakaswerte po ng mga tiga-norte dahil itinatag na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. At ang sabi po ng ating Pangulo, hindi na kailangan pumunta pa sa Maynila para magpagamot ng kanser ang mga kababayan natin sa norte. Hindi na kayo luluwas. Sa bagong Cancer Institute sa Dagupan, may chemo, radiotherapy, at iba pang makabagong lunas dito na mismo sa probinsya. Sa bagong Pilipinas, patuloy nating inilalapit ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino sa tulong ng mga bukas center at specialty hospital sa buong bansa. Ganyan po kalupit ang ating Pangulo. Wala pong iniisip kundi mapabuti po ang ating kapwa Pilipino. Hindi niya magawang patayin. Hindi po ito katulad ng dating administrasyon, pinapatay ang kapwa Pilipino. Ayan po kasi ang nagiging problema natin minsan. Ang mga kababayan po natin talaga po nahihirapan mula po sa mga norte. For example, pupunta pa po kayo ng Maynila sa PGH, pupunta pa po kayo ng National Cancer Institute. Imbis na nandun na lang po kayo, ilang kilometro na lang po. Kung nasa Bulacan ka, mag-e-NLEX ka lang papuntang Dagupan. Kung nasa Pampanga ka, napakabilis na po. Regarding pong expressway natin, napakabilis na po pumunta. Kaya po, swerte po ng mga tiga-norte, meron na po kayo dyan tinatag na Medical Center Cancer Institute. Mga Marcos lang po ang may ganitong tatak. Mga Marcos lang po ang may ganitong gawa. Mga Marcos lang po ang nagpakilala sa atin na posible ang imposible.
Kaya yan po ang ini-initiate ng ating Pangulo. Ang mga proyekto niyang gustong gawin para sa Pilipino, mabilisan. Mabilisan. Gusto niya maramdaman kagad ng Pangulo. Kaya ganito po kabuti itong Pangulo natin. At akala nyo tapos na yan, meron pa yan. Ang Paitan Dam ay makakatulong sa pagpigil ng baha at pag-iipon ng tubig para sa panahon ng tagtuyot. Magbibigay ito ng tuloy-tuloy at maasahang patubig sa higit, eto tignan niyo po 12,000 hektarya ng sakahan. So, meron po kayong sa 12 hectares po, kaya niyang patubigan at ipunan yun. Namahagi rin tayo ng binhi, abono, traktora at solar pumps. Para sa mas dumami ang ani, tumaas ang kita ng magsasaka at makasigurong may pagkain sa bawat tahanan. Mabuhay ang Pangasinan at ang magsasakang Pilipino. Yan na naman po, binigyan niya na naman po kasi nga po, eto po, kumbaga ang ating Pangulo, tinatanim na po ang balang araw aanihin nating mga kapwa nating Pilipino. Binayaran niya utang magsasaka, ngayon po inaasikaso niya ang mga traktora, patubig, dahil kailangan po natin magkaroon po tayo dito ng sarili nating agrikultura na dati naman po may agrikultura lang tayo talaga eh. Kaso sa pamumuno po ni Cynthia Villar, di ba? Sa pamumuno po ni Cynthia Villar na rice tariffication law at ni Rodrigo Roa Duterte na pag-a-approve dyan, nawalan po ng kwenta ang lahat. Kaya po, ito po ang bagong proyekto ng Pangulo na nararamdaman po sa lugar na norte. Ayan po, nagbigay rin po si Pangulo ng bini, abono, traktora at patubig. Importante po kasi yung patubig eh. Kasi po ngayon po parang nasa ano na tayo eh, tagtuyot. Sobrang init po ngayon, pusang amang init. Konting galaw mo, basa na kilikili mo. Diba? Konting galaw mo ngayon, basang-basa na yung kilikili mo, pati singit-singitan mo. Parang bawal gumalaw. Ang lagkit, man. Diba? Ang lagkit. Pero ngayon po, nagagawan po ng Pangulo yan na magkaroon ng patubig ang sakahan dahil number 1 nga po na kailangan ng sakahan ay yung patubig, maayos na patubig. Dahil pag hindi po natubigan na maayos yan, masasalanta po ang pananim o ang palayan kasi nga po matutuyot. Di ba? Parang mga matatanda sa comment section, tuyot! Ganun po, pag hindi nadidiligan, tuyot! Diba? Yan po, alam ko nararamdaman nyo yan ngayon. Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga lang. Diba? Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga din, madidiligan din, mga karaos din. Ayan. Tama, Evelyn. Kasi nga po ang mga bilyar, lahat ng diversion road, anak ng weteng, ang lupet. Camellia Homes. Dami nagre-reklamo sa tuyot Na, masakit ba? Hindi, joke lang naman yun. Dahil nagre-reklamo Tsaga-tsaga lang, lalo na yung mga OFW gamitin ang technology. Tawagin nyo si Jack. Tawagin nyo si Jack, tsaka si Gina.
Tawagan nyo, ha. Call Jack, ha. Call Jack and Gina. Call Gina. Yan talaga buhay, ha. Huwag na kayo masaktan. O, yan po, ha. Nakita nyo po, ha. Patubig ng Pangulo at National parang Medical Cancer Institute. Yan po ang mga nagawa ng Pangulo. Kaya kung hindi ka pa magla-like dyan, baka madala ka sa Cancer Institute. Kaya mag-like ka na dyan kung ayaw madala sa Cancer Institute. Hindi, pero seryoso po, ha. Seryoso po. Ito po mga nagagawa ng Pangulo. Ito po, napakalupit po ng mga nagagawa na to. At siya nagsasabi pong wala na po nagagawa ang Pangulo. Pinakita ko po sa inyo yan. Puntahan nyo po yung page ko ng Yolo. Nandun po, inisa-isa ko yan. Inisa-isa ko po lahat yan, mga nagawa ng Pangulo. Kasi kung ako po, abutin tayong 3 oras pag in-explain ko. Tingnan nyo po doon mga nagawa ng Pangulo. At wag po kayo magpapaniwala sa mga hayop na nagpapakalat ng fake news na mga garapal, sugapa sa kapangyarihan, sisiraan ng niluklok ng taong bayan, di ba? Meron nga naman, niluklok ng taong bayan, magnanakaw naman at kurakot. Di ba? Okay, papaalala ko na naman sa inyo. Ito na naman po tayo. Konting balik lang tayong konti. Sino ba yung tinutukoy natin na yan? Ito na naman po. Biro mo, pinagmamayabang niya na malakas daw siya. Pero 86% po pro-impeachment, re-electionist won. Diba? Ayan po yung sinasabi ng mga DDS. Nagsitalo daw po ang mga sumusuporta sa impeachment. Kung nagsitalo po ang nagsumusuporta sa mga impeachment, bakit po nanalo po ang 86%? The 86% of the congressmen have won this last election. Paano nangyari yun? Eto na, Tagalogin na naman natin. Itong kinaiinisan ko English . If supporting the impeachment of Sara Duterte was supposed to be politically suicidal, kung ang pagsuporta raw po sa impeachment ni Sara Duterte ay talagang mali or pagpapakamatay na sa iyong karir, ay hindi po totoo. Pagkat nanalo po ang 86% ng mga pumirma doon. Kaya sabi po ng ating congressman, that's a winning rate of about 86%. And they should have been the first to feel the fallout if there who have been. Diba? Ayun daw po, 86% ay talagang sobrang pagkapanalo. At kung talagang po may pagbagsak o paglagapak, sila Sara Duterte raw po dapat ang makaramdam nun. Diba? Tapos sabi niya, there's no truth to that allegation. Hindi na to sa speakership na to. Ibig ko po sabihin, ito pong sinasabi natin na 86% na pagkapanalo at pinapakalat ng mga DDS, ayan, di nyo kasi sinereportahan yung may tililing namin BP, kaya nagsitalo kayo. Hello, 40% lang ang natalo. 80%, 86% panalo. Babalik at humigit kumulang 200 po. Humigit kumulang 200 po ang nakasuporta uli ngayon sa administrasyon. Humigit kumulang. At ang malupit pa dito, kayong sinasabi niyong si Pulong ang magiging House Speaker, iilan lang kayo. Si Pulong, si Ungas, sama mo na si Goma. At pag nakalusot ang Duterte Dugyot Party List, kayo lang, ilan lang kayo, wala pa kayong 20.
Sino ba naman ang susuporta na magiging speaker si Pulong? Oo, papaiuting ka niya pag naging speaker siya. Papaiuting ka niya. Oh. Diba? Pag speaker si Pulong, ang offer sa'yo, ano, libre iyot. Libre iyot to. Yun ang offer eh. Oh. Anong gusto mo? Iboto mo na ako, libre iyot ka, pre. Ako na bahala. Here sa bar tayo. Talaga, sigurado ka ba? Oh, pre. Kita mo naman sa CCTV, oh, di ba? Pinaiyot ko. Baka manaksak ka. Baka naman kasi nanaksak ka eh. Nakita ko rin doon, nanaksak ka. Hindi yun, wala yun. AI yun eh. Ako yung nagsasayaw, pero yung nanaksak, hindi na ako yun. AI yun. Sigurado ka? Oo. Nagalit si Pulong, sa mga ito lulong. Nagwala o siya'y nagwala. Ayun ang offer eh. Di ba sabi nga ni Sarah, sinabi ko kay Pulong na pwede ba siya maging speaker para opera niya yung mga congressman, paiyutin niya ng paiyutin. Yung bugaw sa saksaking bigla. Pwede umiyot. Ikaw sa kilagot. Iyot man, ako si iyot man. Ang tamat ninyong congressman. Di ba? Kaya malabo po ang mga pinapakalat na fake news na naman. 86% po. Hindi basta-bastang numero po ito. Hindi po inimbentong numero po ito. Ito po ay katotohanan kahit tignan nyo pa po sa Comelec. Hindi po tayo katulad ng mga DDS vlogger na what? Ang lakas ng mga Duterte sa Kongreso. Yari na. Speaker na si Pulong. What? Pwede ba'y umiyot? Ikaw sa kilagot. Iyot man, ako si iyot man. Ang tamat ninyong congressman. Pagkikasunod. At eto na nga po. Sa kasamaang palad, kung talagang may mangyari po kay Sara Duterte, hindi pa rin siya makakalusot. Saan siya hindi makakalusot? Sa plunder. Di ba? Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa kung majombag-jombag tayo diyan po sa impeachment at pagtulong-tulungan nila. Hindi po tayo tapos dahil may nakaabang pa po tayong flounder. BP Duterte, DepEd Executive may face flounder over confidential fund use. Sabi ng mga congressman. Bakit flounder nyo? Sapagkat po, tandaan po natin, ang DepEd po, bibira po yan sa confidential funds. Pero si Sara po, talagang tinadad ng confidential funds yan. Nagkaroon po tayo ng alin? Puro ghost. Ha? Paalala ko na sa inyo ha. Ghost employee, ghost scholarship, ghost building, at siyempre, ghost student. Lahat po yan. Diyan tinuturo lahat na punta ang pera ng taong bayan. Pero, nang nangingi po tayo ng kapaliwanagan, tila yata hindi tayo iniintindi. Mga kababayan, mga libag, mga karayuma. Normal po ba na isa kang kasapi ng gobyernong ito, pero hindi ka sumusunod sa direktiba ng konstitusyon? Normal ba? Normal ba? Hindi.
Hindi po normal yun. Pagkat sinasabi ng konstitusyon, maaari kang tanungin, maaari kang i-scrutinize sa iyong budget at saan mo pinunta ang iyong budget. So, hindi po sumusunod sa normal na kalakaran ng ating Vice Presidente. Therefore, Your Honor, Pakumanggal ka, pakulanggal. therefore, Your Honor, we conclude that our Vice President is not normal. She is above normal. Hi friends and not friends and not friends. Ano po ang sinasabi, Your Honor, Mr. Chair? Ultimately, Mr. Chair, this is about the crime of plunder. Is it the violation of the plunder law under Republic Act 7080? Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OBP at Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte. Wala pong mapakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Your Honor, Mr. Chair, this situation is totally alarming. Because if you are a government employee, you are willing to explain everything that you've spent, especially in your department. But our above normal, or we gonna short it, AB normal, Vice Presidente, Vice President. Our AB normal Vice President doesn't want to explain where is the money of the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Tuloy natin ang basa. Pinatutulayan ng mga opisina dito sa pamamagitan ng acknowledgement receipt na atin namang napansin na napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta, pareho ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ng 27 times ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. Mga libag at mga kababayan, mga karayuma, hanggang ngayon po, wala pa po tayong sagot sa mga bagay na ito. Wala pa rin po tayong sagot sa mga bagay na ito. Tila kinasanayan na ng ating above normal o AB normal na Vice Presidente ang mga ganitong gawi. Na kung saan pinakita at pinarinig ko sa inyo, nung mayor pa lamang siya, ang daming red flag ng COA o Commission on Audit, hindi niya pinapansin. Hanggang nandito na po siya sa National Department
on national level, she doesn't want to explain also. Anong klase po na vice presidente ang mga gumagawa ng ganito? Meron po ba tayong vice presidente na dapat ganyan? Wala po. Kasi po, kung meron tayong vice presidenteng ganyan, ay hindi po dapat tularan. Dahil bilang isang gobyerno de opisyal, kendo leche de puta, mi amore, enciendes, nuknukan, de gracia, el gobernador, el gobierno, masunod dapat taong bayan ni Mokta.